Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. tig-isa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo ang nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Welcome back once again to your favorite edition of Hello ECU. Ladies first. Time check, it's 3:08 in the afternoon. Hello everyone, hello is it you? This is Ladies First. Ang Ladies First, isa ka weekly program or segment program sa Hello is it you, isa ka weekly magazine program na ginatulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. And we are your hosts. I'm Beth. And I'm Lucille. Empowering the way forward. Because beautiful ideas Deserve the front seat. Ladies first. Mayong hapon sa liwat, welcome na naman sa another episode sang Ladies First. This is our 10th episode, ikatatlong Martes sa sining bulan sang kababainhan. Yes, last week we talked about empowered women. Pero sa subong, paano tabala mabalaan no ang imo nga pagka-empowered kung ang imo nga health imo naman gina-set aside. Ladies and gentlemen, this is our episode on women and cervical cancer. Yes, and this afternoon, hataga naman naton sang importansya ang aton siniya nga health. Subong nga hapon, we will talk about the killer cancers nga nagabiktima iya sang madamo nga mga kababainhan sa aton sini nga sosyudad. Kag ining cervical cancer, according to World Health Organization, isa ini siya or ika-4th ni siya nga most common cancer nga nagaapekto sa aton sini nga mga kababainhan.
Yes, so this afternoon, we have invited another empowered woman nga isa ka OB gynae nga amo ang magabulig sa aton sa pag-explain sang cervical cancer. So stick around, magabalik kami after sang sininga mga pasayot. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkuluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Hustugid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ISATU! Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ISATU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ISATU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovette Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISATU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sa diin ng ISATU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Bernes, kanta si Miss Gida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Attention, ISAT University graduating students. The ISAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabudlayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building kag mangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISATU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISATU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISATU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na!
Time check, it's 3:14 Philippine Standard Time, and as promised, upod na naton subong nga hapon ang aton sining bisita, si Dr. Cherilyn Divina Gracia Nunez. Upod naton siya diri subong nga hapon nga amo ang ma-explain sang aton sining topiko subong, which is cervical cancer. Kag subong nga hapon si Dr. Nunez, isa ka OB gynae, kag doc ang imo nga panamyaw. Welcome to Ladies First. Thank you very much. Mayong hapon gid sa tanan nga gapalamati. I am very privileged to be here and to share my knowledge about cervical cancer today. Yes, of course, sa mga kababainhan naton, importante nga mamati kita diri subong kay ining cancer, as we have said earlier, ika-apat ni siya nga killer cancer no sa kababaihan naton. Kag syempre, we will also be entertaining other questions regarding sa aton niya nga mga ano ni nga kababaihan man. Okay. Ma'am Beth? Yes, Doc. So, thank you, Doc, and welcome no, sa aton program, Ladies First. So, Doc, ang una ko nga pamangkot, Doc, pwede mo bala ma-explain kung ano gid man ang ginatawag nga cervical cancer? Okay, ang cervical cancer, amo na siyang malignant or cancerous nga tumor nga nagatubo sa puwerta sang matrista, which is called the cervix. So, ang gakos sa iya, amo ang human papilloma virus, and usually sexually transmitted ni siya. No? So, nagatubo siya, tapos ang problema, sini kay silent ni siya nga disease, and it only cause symptoms kung sa ulihin na. But since it is very slow growing, ang manami sinada, kay kung magpa-check up ka, kag mapa-pap smear or mapa-VIA, which I will explain later, ma-detect mo gid siya dayon, kag ang babae makapangaman bala, kay hindi na siya nga gulpi lang ma-cancer na siya dayon, nag-undergo pa na siya sa different stages until nga maging cancerous siya. Bali, ang ini nga masakit, Dok, maski sa temprano pa lang, may ara ka nang mabatyagan. Amo nang mabudlay sa cervical cancer, kay tungod nga do wala gid siya sang simptoma sa kun bag-o pa lang, no? Although there are early signs, for example, mabaho ang imo nga discharges, may ara ka nga do, ginatawag nila nga do hinugasan sang isda bala, nga may dugo, may light pink nga discharge, tapos kisaga sakit ang imo nga puson, kasakit kung mag-contact ka mo sang imo nga bana, na mga amo na nga patimaan. Pero kung very early, do wala gid almost sang symptoms. So, may Doc, nga types ng cervical cancer? Are there? Oo, damo sang strains. That's why we already have the vaccine nga. May nano vaccine, may ang quad nga vaccine, 4 ka types, 2 ka benign, kag 2 ka malignant ang gina-cover. We do not use that anymore. So, ang 9 na lang nga para gid sa mga malignant nga strains sang virus. And we encourage the mothers to have their children their daughters age 9 to 14 be vaccinated kay libre. Libre sa tanan nga schools, especially sa ng public schools, libre gid ina, so you take advantage of that para nga sa ulihi protektado ang inyong kabataan. Doc, mangkot lang ko. Why that age, 9 to 14? Kay tungod nga sa amo na nga age, usually wala pagidya sexual history ang bata. So tinlo pagidya pag nag-inject na sang vaccine, may gwardiya na nadang antibodies na nag-align sa cervix. So we have studies showing that nga ang mga early vaccinated nga mga women, grabe ang protection sa ila. That's why amuna ang thrust sang gobyerno ta subong.
Doc, makita natin sa screen natin subong, pwede mo ma-explain? Okay, so there are different types of cervical cancer. Depende kung diin siya nagsugod porma. So ang sa screen, ara na siya sa exocervix. So usually ang cells nga nag-align dira are squamous cells, no? So that's why it's called squamous cell carcinoma. So sagwa na siya. Pero may ara man nga sa sulod nga sa endocervix. Sa next nga, okay. That one, ara siya sa sulod, no? Kay may junction, da squamocolumnar junction sa aton nga puwerta sang matris. So, sa junction, may border na kung sagwa, squamous. Kung sa sulod, columnar. So, kung ang columnar cells maging malignant, amo ng adenocarcinoma nga ginatawag. Pero may ara man nga duwa, gidya ang gin-involve. We call that adenosquamous na amo na duklain gid siya. Adenosquamous carcinoma. But then again, amo ni siya nga mga tsura nga naga-cause na sang symptoms, meaning na siya do sa terminal na bala na so late stage na siya. Pero usually. sa physical, yabi doc nga itsura sang babae, like may ara nga nagadako iya tiyan or later. So okay. usually kung mga stage 3 and 4, usually stage 4 gid, amuna na nga dako ang tiyan kay may ascites nga ginatawag may tubi na bala sa sulod sang at affected ang tanan. Pero usually talagsala na sa mga ovarian cancer na siya. Sa cervical cancer, more ang metastatic sites nga ginaapektuhan niya kung late na ang imo nga liver, ang imo nga lungs, ang bones mo, amo nang malabot yan na kung tama naka-delayed ang pag-diagnose. So ako gina-emphasize ko gid nga tanan nga mga kababaihan kapin pa those who are sexually active, pa-check na kamo kay libre gid ya sa kada inyong sentro. Libre magpa-screen sa cervical cancer. They can do pap smear. We train those midwives, nurses, and the doctors. We train them how to do VIA or vaginal inspection using acetic acid. Nga immediately, hindi na magulat sa pap smear nga lantawon pa sa microscope, immediately makita mo gid iya ang tawag namon nga acetocyte epithelium, which is patimaan nga may cancer or pre-cancerous lesion. So you can do something about it. Matapna mo gid siya dayon. Pero normally, mga pila ang edad sang mga kababaihan nga affected sang cervical cancer? Usually, ang ginaapektuhan gid sang cervical cancer are women aged 35 to 44. Pero very rare lang nga early kiti late kis detect mo. So actually nali kun early 20s may ara na sila. Galing kiti wala sang simptoma. So amo na nga edad ma-diagnose. Sige. So, Doc, kumbaga, hindi lang hambal yung mga married nga women ang makakuha sa cervical cancer, even the single? Yes, as long, kaya amugid ni ang risk factors, no? Kung temprano ka pa nag-engage sa sex, no? Kung sa iban nga countries, early marriage, kati 13, 14, nagapakasal na sila. Sa aton niya, hindi, no? But early age of the first sexual intercourse is a big risk. Multiple sexual partners, amuman, high risk ka dira. So, maskin wala ka payabana, kung damo-damo ka na yan nakaagi nga partner, nga nag-sex ka mo, very prone ka gidya sa cervical cancer. Also, mga smoke, kay tungod nga ang nicotine, ginapalaw ay ang DNA sa cervix. So dasig pag nagsulod lang ang virus, mahimo siya dayon cancer. Kumparar sa usual nga wala ka biga smoke, healthy lifestyle ka, every day kun kisa or butang ta every week, every month, maksagupa tagid ang virus. Pero we kill it on our own. May antibodies kita nga
patay siya ya, hindi tayo magka-cervical cancer. Pero muna nga mga women, mga early age of sexual intercourse, multiple sexual partners, smokers, those with immune system nga very weak, kay tungod nga may mga HIV sila, na mga amuna nga mga tao, they are prone, pag abot na sang virus sa ila, hindi na nila mapatay, mag-proliferate ang virus sa sulod ng cervix. So, Dok, paano na ang babayi lang ang makalaton, makakuan, or ang lalaki man? Ang lalaki pwede man, pero ang lalaki pwede siya mag-harbor sang virus man na, pero wala siya sang simptoma kay tungod malaya ang external genitalia sang lalaki. Do hindi balaya hindi ya balaya damp and do conducive sa growth sang carrier sang lang virus. siya, So yeah. sometimes amo na nga sexually transmitted ginatawag. Kay ang lalaki nag-contact siya sa babae nga may virus, nag-contact naman siya sa isa ka babae nga wala yaya, ginpasa tuya ang virus. So amo na gali no sa aton sini nga mga tagpalamati. Nabatian yung hambal ni Doc. Of course, hindi taman na malikawan no kag hindi taman sila ma-blame abi kung amo nang ila nga nga kinagawian kumbaga. Pero Lifestyle. oo, may ara nga paagi kung paano naton mapanubo ang risk of having cervical cancer. Yes, actually the government is doing everything that it can. Ang WHO gid yung sa world no, they have the 90-70-90 strategy nga 90% dapat at the age of 15 ang tanan nga kababaihan ma-vaccinate na. 70% nga dapat treated gid ang kag ang 90% amuman 90% of women who are already ill should be treated. Okay? And kitaya sa Pilipinas gid kitaya naga-push gid kitaya sang cervical cancer screening kay may ara man kita nga aton nga mga goals no. So kami as a Philippine OB/GYN Society Panay chapter ga-collaborate kami with DOH. So naga-seminar kami sa naga-train kami sa mga rural health units ng mga doctors, nurses, midwives on how to do cervical cancer screening. Kag may mga kits gidyang sa gobyerno gaalalabot ang kits nga distribute para ma-check ang mga kababaihan. So kung mapisan ka lang niya magkadto sa sentro or sa city health office, maka-undergo kagid sang screening para maproteksyonan mo ang imo lawas against cervical cancer. And ang gina-emphasize namon ang vaccination. So for children 9 to 14 years old, only 2 doses, no? Pero kung hasta sa 26 and sa iba nga countries hasta 45, 3 doses, no? It can protect you also. Dako gid ang role nga gina-playa sa protection sang isa ka babae. And it is free. Imagine mo kung sa amo na nga clinic, tag 8 or 9,000 na siya. Pero sa gobyerno, libre lang. So you take advantage of it. Gid ka mo yan, kung may kabataan ka mo sa amo ng edad, ipa-vaccinate nyo gid. So, Doc, wala man ga-vary nga like iba niya 15 years old sila na nagpa-vaccine while ang iba niya 30 plus na or 20 plus na. Wala man still, basta ang importante may baseline sila nga. For example, sa amon nagakwa kami baseline pap smear or VIA or HPV kay kung human papilloma virus na ang gakos mo, HPV testing nga kung negative pag nag-inject siya, protektado gid siya. Ang laway lang kung wala kaya kabalo, may ara na siya gali. Tag-inject ka. Pero, well, maybe it could help a little, but kung hindi siya ma-treat, ma-progress gid siya. Okay. Di kung may cervical cancer ka na ya, Doc, ano ang mga treatments sina iya? Okay, we have treatment options ara na may picture ko na dira no. Sa treatment options, we have external beam. Pwede ta mapakita ang
there is sa uli-ulihin na gawa, sir. May external beam radiation wherein ginasagwa nagahatag radiation ang isa ka oncologist no para nga mapatay ang cervical cancer cells. The problem with that is that tanan dire pati normal cells igo. Okay. Ang ano naman niya, ang picture sir sa next. So we also have brachytherapy. Ang brachytherapy, ang imo yung radiation sa sulod gina-insert. So para nga dira lang gid siya makaano. The only problem with brachytherapy is aga kaigo ang bladder, ang iban ang nearby nga mga tissue. So naga-cause ang mga incontinence, may mga complications pero at least hindi siya as gid bala sa asang sa external beam nga radiation. Okay, dito halos tanan maigo Yes. niya. We also do surgery. Ang una, gidaguro, sir mo ang surgery. So, kung makita nga may ara ka pre-cancerous lesion, hindi pa cancer ha, we refer you to a colposcopist, kaglantawon niya gid na kung sure nga cancerous gid man no, i-biopsy. And they sometimes do the cone biopsy. Do cone siya nga ginakakas ang parts ng cervix mo, no? Para ipa-biopsy, makita. At the same time, very therapeutic kay makuha ya gidya ang pre-malignant cells, no? We also have trachelectomy nga ginakuha ang cervix gidya mismo. Inaiya kung tapos ka na paminata. May mga kabataan ka na tapos nagka-cancer of the cervix ka. So early stage kwaon man trachelectomy. Or kung cancer na gid siya, then you can undergo radical hysterectomy depende sa stage nga kung diin ikaw. Also, we have immunotherapy. Amo tong sa next, sir. Immunotherapy. Sige pa. So, inidako man ni siya subo nga breakthrough nga kadamo sa mga cancer. Maskin colon cancer or iban nga klase ng cancer, sa immunotherapy ng nagabakod ang imo nga antibodies kag ginapatay nila ang cancer cells. So may mga amuna. Pero of course, again, nami ni nga mga kay ti nami subong ang treatment methods, no? Pero gina-emphasize gid namon nga ma-prevent gid niya kay dugay-dugay pa ya mag-progress ang cancer mo. So kung kada tuig nagakadto ka or maskin every 3 years na gid lang, madakpan gid na siya ya. So doc, required kumbaga sa amon kay mga working kami no, busy kami all the time. Yes. So kumbaga dapat sa kada babae, single ka man or married Yes. or in a relationship dapat mapapap smear ka diya every year ginaya do. Hindi man. Every 3 years pwede. Pwede man. Oo. Sa akon, ginabalot-balot ko kung kisa with VIA. No? Ang VIA naman, do parehas man sa pap smear, but we put acetic acid, kag makita mo, ginadayon niya immediately ang kung may cells na hindi nami. No? So, we do that, pero hindi gid man niya nga every year. They advise it every 3 years. Kapin pa kung normal ang last mo nga as long as you are sexually active. So maskin 18, although nga they gusto nila age amo pa ni, pero depende naman sa OB kung bala namon nga sexually active kag kapin pa kung early age of sexual intercourse, multiple sexual partners, early pa lang nga naga-pap smear na kami. So, individualized man, hindi man tanan-tanan. Pero kung balaan mo man nga, sila lang man nga mag-asawa, amo-amo ni. So, pwede man nga. So, Doc, what if ako nakapa-vaccine ka na Doc? You need to pap smear man gyapon? Only if may ara ka nga exposure. So, for example, ang imo nga naging boyfriend, ang iyang girlfriend before, may cervical cancer. Nabalaan mo nga may cervical. Pa-booster ka lang. Pa-booster lang. Kung ako, I would advise, ma-booster lang. Although, those 2 or 3 doses can already protect you for life. Pero, nami, gidjaya kung kung ma-booster, guro, kung But high risk still, na nga daan.
Okay. But still, Doc, mapapap smear man gyapon, no? Or no need na? Waay naman need unless may ara siya nga complaints. First na be pelvic pain, Oo. abnormal discharge, lantawon mo, pwede ka mag VIA while ginalantaw mo. So no need na for pap smear kung normal naman lang. Oo. Okay. Madamo, pakita tani isang pag-istoryahan, but we will take a short break. Okay. Pagkatapos may ara pagigali kami, Doc, nga gusto namon tani ma-differentiate ang cervical kag ang ano Ovarian. ovarian. Yes. Okay, ang ovarian niya lain naman ara na yan sa ovaries. Okay. So if you can see the picture, mayara ako da picture sang matres. Ang cervix niya ara siya sa perta. Oo. So pagka mag-contact ka mo, matandog na siya sang ano sa lalaki. Ang ovary dito sa likod. Oo. So it produces eggs and lain man niya ang mga risk factors ng ovarian cancer. For example, kung ang sa ano ni gani sa cervical cancer, taas ang risk kung nagagamit ka sa una sa mga high dose nga pills. So at risk ka kay do gina-modify sang pill ang cervix mo sang amuto nga time. Subong niya lain ang mga pills eh. If you use pills for 5 to 10 years, ga-increase ang risk mo sa cervical. Pero sa ovarian niya suli, no? So it protects kay tungod nga wala siya permi kay kunti mag-ovulate ka, it is a traumatic experience nga nag-rupture ang egg mo. So kung permi ka nag-ovulate, amo na mga wala bala pahuway, so mga wala kabataan prone at taas man ang ila risk no sa ovarian cancer. Hindi siya wala siya effect ang kung mga early age of sexual intercourse wala. Sa ovarian usually very hereditary gid siya. Okay. Kaya hindi siya cause ng virus. Okay. Oo. So we will be back after a short break. May madamo pa nga i-explain sa aton si Doc Nunez kag subong man may mga pamangkot makita nga mga myth kag facts Okay. about sa mga health sang women. Okay, let's pause for a break and then we will be back. Handong mo bala maging eksperto sa lakat sang panahon? Gusto mo bala manguna sa pag-anunsyo kung may nagapadulong ang pagkuluupon kalamidad? Ari na ang pinakauna sa bilog ng Western Visayas. Gusto gid ang nabalaan nyo. Yari na sa ISATU ang kurso para sa mga luyag magtuon sa atmospheric processes, physics, kag advanced mathematics. Ang BS Meteorology. Be a pioneer. Be a weather scientist. Be the shield of the nation against climate change. Dili sa ISATU, i-level up namon ang inyong kinaalam sa siyensya sang aton panahon. BS Meteorology is waiting for you at ISATU. Enroll now! Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ISATU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ISATU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ISATU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon, Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies
Tungkol kay Dr. Heinz B. Gumakil and ISATU President Dr. Gabriel M. Salistre Jr. sa tagsa Miyerkules. Study Break! Ang programa naging disenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala. Magpamati na para hindi ka maulhisa. Study Break! Ginadulong sa inyo ni Greha Baradas kag ni Jeff Sustituido, tagsa Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ISATU may global collaboration sa international advancement. Kag sa tagsa Bernes, kanta si Miss Lida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, Stay informed inspired. and connected. Attention, ESAT University graduating students. The ESAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabudlayan ka bala mangita ang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for reservation nga nahaptang sa second floor sa Student Services Building kag mangita lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISATU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ISATU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ISATU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Time check, it's 3:42. Nag-home kami diri kay gina-discuss namon ang mga myths regarding sa aton sini nga mga mag-abot ba lang aton nga monthly period. Pero mabalik kita na ito sa iban nga mga problema naton no sa aton sini nga cervix kay sa aton nga Reproductive system. Yes. Ano gani, Doc, paki-explain ang Endometriosis. endometriosis. Okay, ang endometriosis, ang imo nga endometrium amo nang lining sa matris mo sa sulod. So ang every month kunti nagadamol na siya in preparation for pregnancy. Tapos naga-breakdown siya after 28 to 30 days, naga-breakdown na siya and it comes out in the form of menstruation. However, there are women nga naga-produce too much prostaglandin during the time nga naga-breakdown. So, ang prostaglandin nagakumus, tudo, nagapanaog ang dugo, pero sometimes, di ba kung kumuson mo tudo-tudo, nagabalalik, no? Naga-backflow. So, ang lining sang matrista, naga-backflow sa fallopian tube, kag sa ovaries, thereby causing ginatawag nga endometriotic cyst or endometrioma. Kag ang mga babayi nga may endometriosis, grabe ang pain, no? Grabe ang pelvic pain, especially during menstruation, kay kada bulan ang atong nag-implant na to nga lining, nagadugo man siya mo. So nagadako ang cyst kay nagadugo. Okay. Ang nami subong sa endometriosis kay
pwede mo siya ma-lessen ang chance nga magka-endometriosis ka. For example, kita nga mga Pilipino, nagabilive gid kita nga, ay, kun ara gani ang tiyan, hindi ka mo mag-inom gid sang bulong nga, agwan tahon nyo gid ya, kay maadik ka muna, di ba? Pero, sometimes, even just one tablet per day for 2 days, no, kapin pa sa pagpatak pa lang sang kun every time nagadysmenorrhea, kagidya tudo-tudo, nga sakit, magpatak pa lang niya sa menstruation mo, inom ka na sang natawag namon nga non-steroidal anti-inflammatory analgesic, mga mefenamic, ibuprofen, mga muna. Inom ka na isa para ang prostaglandin production mag-lessen. So, hindi na siya magkumustudo, hindi siya mag-backflow. Okay? At the same time, hindi na masakit. No? So, let's say, binag-inom ka sa first day, kung sa second day, gabat siya, kapag yapon sang daw pain, pwede kapag isa ka bilog, hindi na yung siling at damo-damo, gid imnon mga bulong. Para lang nga hindi ka maging prone sa ulihim, mag-endometriosis, kag eventually, mag-cause infertility, kay tungod nga ginabaraya ang mga alagyan sa fallopian tube mo. Yes. Okay? So, para ma-avoid ina, kung severe dysmenorrhea, pangayo gid ka mo, pakonsulta ka mo sa inyong OB-GYN or sa sentro para matagaan ka mo sang gakaigo nga gakabagay nga bulong. Kag hindi ka mo mahadlo kay 1 to 2 days ka man lang gainom, hindi man niya adlaw-adlaw. Di na yan, Dok, ang naga-profuse bleeding. Oo. Kung mag-abot ang ila period. No, grabe, severe bleeding. Ano ganito, gadayapel na. Okay, panawag sina abnormal uterine bleeding. Kag damo-damo na siya cause. It could be may mayoma ka sa sulod sang lining sang matris mo. Kay kung mayoma nga gatungko man lang sa gwa, wala man na siya ga-cause. So, sa tawag na submucous myoma or may polyp kada sa sulod or may ara kagidya nga sa imo nga blood nimo nga may mga kulang ka sa factors wala sa blood nagka-cause man na siya bleeding or nagadamol ang lining sang matris mo nga hindi tupong tama gidya kadamol so ang tanan nga sa babaw na sang bukid-bukid mas laugh off magwa siya in the form of menstruation ang sa dalom to magasaka naman na by the time natapos na imo menstruation ara na naman may ara na naman nga magwa no so kagdamo kag may mga karni-karni na so may kada cause may remedy so depende amo na nga hindi ka mo magpinalagpat lang nga mainom lang kamo sa amuni sa amo to kay hindi ka kabalo kung ano ang cause gali sang abnormal uterine bleeding. Yes. Dok, may ara pagit ko isa ka pamangkot, Dok. Ang very nga common nga nga disease kumbaga sa reproductive system sang sang kababainhan is ang PCOS. Yes. Can you explain, Doc, Sige. about PCOS? So PCOS is stands for polycystic ovarian syndrome, no? Polycystic, poly means many, di ba? Cystic hindi ni siya ovarian cyst kundi nga mga egg cell mga wala na kagwa gagmay no so nga amo na siya tungod kay hindi bala-balanse ang hormones nga ginaproduce ang imo nga lawas supposed to be estrogen amuni then to followed by progesterone amuni pero galing there is hyperestrogenism so ang epekto yan na eventually ga-irregular imo nga menstruation sa isa ka tuig kadua na lang or katatlo na lang or may ara man niya iban nga permi sila yan naga-bleed. Okay. So may ara na yang nga mga bulong. Depende kag ang bulong depende sa kung ano needs ang patient. Hindi nga i-pills mo lang da sila tanan, no? Kung gusto sang patient nga mabusong siya pero may PCOS siya kay ba mo mabudlay magbusong kung may PCOS mo kay ang egg gagmay no there are many eggs being produced dapat isa kabilog na maging dominant follicle amo na siyang magagwa kag kung may contact kamo sang bana mo amo nang mahimo nga fertilized egg pero sa PCOS ang amo ni nga egg hindi siya kagwa kay damol-damol ang stroma so hindi siya bala ka
makagrow gid. So ang sapiak nga egg mambal nga ako man try ko hasta sa uliig makita mong imo nga ovaries puno na sang circle may natawag namon string of black pearls. Do itom nga mga timbulog-timbulog amo na lang PCOS, no? So may bulong sina nga kung wala ka man lang gadali nga magbusong gina-pill sa anay namon, no? Tapos may gihatag pagid kami iban nga mga supplements para magnubo. Kag ang akon gidya daw more nga sa ilabla pagkaon they have to choose what foods to eat. Avoid nila ang mga precursors ng estrogen, too much of mga white bread, cakes, pastries, amo na. So more ka fruits and veggies, ginat pang listahan ko man na sila sang kung ano ang hindi man kuya nagapadjet lang hindi ka magkaon amo ni no. So eventually kun with the medicine kay kun sa babae naman nga busong diretsuhanay na kami sang bulong nga para nga magbusong na siya, no? So depende sa needs ng patient. So individualized ang treatment sa PCOS. Okay? Later on kung gusto yan nga magka-baby, so amo man ni ang management sa iya. Kay So Doc, ang hambal nila kung may PCOS kung gatambok ikaw Yes. kapunggo doon amo na hambal Correct. nila Kay tungod nga ang testosterone level mo do kataas gid bala. So kisa may facial hair, may mga dire tapos ang acne mo grabe. That's why may mga pills nga damo na subong may mga pills nga nagapa-dula sinagapanubo sang testosterone level mo kag madula ang imo nga facial hair, ang acne kag wala sila gapatambok. Na kay kung magtambok ka Doc kung tambok ka, ang excess nga fat, it turns into the precursor of your estrogen. So, hyperestrogenic state ka. That's why kung gusto niya magbusong, gambal gid ko, mangayo lang gid kuya 10% weight loss. So, kung 200 pounds ka 20, you lose 20. Wala ko sila nga panaog ka gid sa imo nga normal dapat nga weight. What will happen 10%. Doc kung hindi mo ya Doc ma-address or hindi mo ya pagpabulong mo PCOS? Well, amo na eventually magka-metabolic disorder ka, prone ka sa mga diabetes, cardiovascular disorder eventually. Oo. Tapos kag kaluay gid imo nga puno Hindi ka sang madula ang mga pimples or acne mo Doc no? Unless nga ma-treat ang imo nga PCOS. Yes, oo. So hapos man lang i-treat actually galing kay dapat religious man sila nga once a month balik sila sa ila doktor kag magpa-treat. Oo. Makadto tayo sa myth kido do ka kung kisabala mamati ka do kulbaan ka kag hindi mo na pag-ubrahon pero inaiya mga istorya lang na or mabatian naton sa aton sa mga katigulangan. Number 1 ganyan na Ma'am Beth, ano? Okay. Number 1, Doc. Kung ang imo menstruation, Doc, hindi ka pwede ka paligo, Doc, kay maunta. Okay. Hindi ginaya tuod. Sa time nga ga-menstruate ta, syempre may blood. Dapat hindi. May smell ka na karon. Dapat maligo ka gidya. So, kami nga mga doktor, example, ambi kun maskin tuod, dula kami choice kaysa una, duty kami 24 hours. Alang-alang hindi kaya maligo, kay babaho ka na, may mga dugo ka pa da nga iyasang iban, di lang imo. So, hindi na iya tuod. You can take a bath gidya every day, whether you have your menstruation or wala. Yes. Number 2, Doc. Kung na imong menstruation, Doc, hindi ka pwede ka inom sa coconut water or butong kay kuno ginapa-stop yan ako no ang imong The same with the paho nga hilaw. Okay. Mga aslom. Hindi man nato tistingin nyo bala kunara inyo chan kag magkaon ka mo mauntat. Wala na iya. Kay na bang tistingan na namon sa una kay gusto mo namon naguntat mo. Pero sa tuhod lang, hindi na siya tuod kay manami mag-inom sang butong nga ara imo tiyan. It cools your body, it hydrates you. Kay nga daan ara taas ang prostaglandin mo, may mga pain kada do congested ang imo reproductive organs.
may discomfort ka bala. So kakuling sang kag ang magnesium content niya mataas, so naga-cause relaxation, so nagabulig actually nga naga-relieve sang imo nga pain and discomfort. So hindi gid siya problema mag-inom ka daya sang coconut water. Hindi ka man pwede kuno ka exercise. Pwede mas nami actually bala ang may mga severe dysmenorrhea ambal gid sila sa akon kay ginapa-exercise ko gid sila nagadula gid ja ila dysmenorrhea if they do exercise, especially when they start before their menstruation will arrive, no? So mga a week before, sugod ka na dayon everyday mo na imuon mo na lifestyle kay eventually madula gid ya ang dysmenorrhea. Kag Dok Mera, pagid ari last or ako lang. Hambal nila, kunara, kuno imo, Dok, hindi ka pwede kapamunyag, kay kuno malaya ang tanom, or hindi ka pwede katanom, kay basi hindi mabuhi, Dok. Kasubo man na iya nga i-limit daya ang tamnanay sa mga menopausal na lang kag mga senior citizen. After menopause. Kaya di, kita ya kung sa reproductive age siya ang babae, siyempre, every month ma-menstruate, gina siya muti. Kung para sa akon, plantita ko sang una. Di, dami man niya ang bunga, kag sang akon nga garden. Gatanom ko sa may laswa garden ko da. Nami man ang niya. Di, do wala man ko ka-notice kung ato to menstruation ko or wala. Do wala man sila nagkalamatay. Kaya adlaw. Hindi ba sa ambal mo maging katuan ka, nga hindi pwede ka sulod. Sa isa ka strawberry farm, Dok, nakabutang gid yang akon aray mo menstruation or nakakadto ka sa patay amo na hindi ka kasulod kuno kay sensitive kuno ang strawberry. Hindi ka naman ugid eh. Tuod ka. Tistingan ko na bikon magpa-strawberry farm ko sa Chiang Mai. So wala ka kadto ko sa pila ka strawberry farm. So wala ko na kakita sang amo na sa di na nga lugar diri sa Pilipinas. Oo, yes, Dok, sa Negros. Ate, typical nga Pinoy mga traditional belief. Sige lang, sa ilaya kay amo na pagpati nila ba ilang patiha lang sila ya kay ila na daya lugar. Yes. May isa pa gid, Dok. Inanghambal nila kuno dali ka man magka cancer kung nagkakatin-katin ka bala. Magpangihi? Hindi. Let's say, kapanglaba ka or... mahilig ka magkatin-katin. Wala ka bala nagapungko sang taro. Hindi na siya tuod. Pero, kung damo ka na kabataan, kag permi kang gaamuna nga gakasagad katin-katin, do more ang pelvic organ prolapse. Kay gina-push mo magkatin-katin ka ang imo nga uterus nga magwa bala. Na, so, kisaga pangusog sila mo. Gapangusog sila. So, amo na nga hindi na hindi na iya tuod nga naga-cause na siya sang cancer, hindi So kada mo gisa sa mga ano ganin mga myth nato na ginatawag no inang abi naton hindi pwede. So pareho na ang mga pag-inom sang bulong. Kay may lain-lain man yang pareho sa akong kuya kaagi sang dysmenorrhea bala. Ang napatsagan ko sang time nga gaabot akong period, sakit-sakit lang gid ulo kuya. So part na siya. So ang iban sa aton hindi tanan nga may amo sina nga kun nga babayi naga dysmenorrhea. So may ara nga variation. It's either nga nang na dysmenorrhea kaya or may migraine kaya. Oo. Ako sa nagkalipong ko, nahulog ko na sa Quezonol sa West Zona. Kay sakit-sakit na gid siya. Tapos tingala gid ko ang physician dito sa West. Inkigan niya ko, nga subong ka lang yan mainom sang pain reliever. Kay paano tabi mabalaan, hindi man kita educate sa una nga pagpatak pa lang mainom ka na maskin wala pagasakit inom ka na kung permi kaga dysmenorrhea sang una pa na iya amuna na iya galing kay I don't know why nga wala gid na iya gin pa sa aton nga sa mga parents ta kisa ang mga maestra pa nagahambal nga hindi gid ka mo mag-inom ha kay person asang bata ko ginambalan gid sa mga PE teacher yang hindi gid ka mo mag-inom-inom sang pain reliever kun hara inyo chan. So
do ko subo man ano. Oo, kaya gwantahon mo lang gid Gwantahon sakit mo. sa tiyan mo. Kag ang prone ka bla sa uli sa mga amo na endometriosis. So, good thing nang sa endometriosis kay ang first line of treatment is medical. So una ginaoperahan, ginadayon. Subong niya may bulong na yang makapakakupo sa iya. Oo, so kung hindi siya magkupo sa amo na pag-opera. Dok, mamangkot lang ko sa inyo abing grupo sa mga obigay ni may ara kita nga program nga Yes. or inyong ano nga ini tawag Mga projects. projects. Oo. Na pwede mo ma-share sa aton nga community or related sa aton sini nga Ang next namon nga project is the medical mission sa Kalinog, no? Medical surgical mission. So, ang mga taga Kalinog sa sa May amon nga ginapreparahan. Pero may ara man kami mga livelihood projects nga wala pa kami galing sang venue. Pero mga community women ginatuduan namon mag manicure pedicure, may gakuha kami sa TESDA sang mga speakers and trainers, mag-massage abi, magluto sang para pangkabuhayan bala nga meals na may mga amo na kami nga project. So kung if ever we have that, I will tell you para nga mawaragwag mo dire kag mangayo kami bulig. kag kay ba mo Pag ulang kami nagbuntis day and there are so many women who attended. Thank you, Gid. That's why nga ginahambalan ton balaan diri Dok nga hindi lang ya kada March ang Women's Month kay dapat ang mga kababaihan ginatagaan naton sa importansya sa aton nga society considering nga kita ang naga paminata, kita ang ara sa balay nga nagaeduka sa aton kabataan, etc. We take care of everybody. Yes. Lastly, lang gid ya ang self ta kun kisa. So, nami man ang ginatagaan ta importansya ang aton kaugalingon nga bilang babae. Yes, well said. And with that, ladies and gentlemen, we would like to thank again Dr. Cherilyn Thank you, Nunez Doc. Thank sa you iya also. sining serbisyo sa aton subong nga hapon sa pag-share sa Thank you, Gid, for letting me share. Yes, thank you so much. Kag I hope next time makaistorya kita liwat sa kung ano naman nga mga sakit or pag-take care sa aton sining nga kababainhan through Kung ano sa gusto aton- nyo nga mga topics, Yes. just tell us. Okay, thank you very much. Okay. And again, kami ang inyong mga host dito sa Ladies First. I'm Lucille. And I vet, Powering empowering the way forward. Because beautiful ideas deserve the front seat. Ladies, Ladies first. Kag thank you so much sa aton sinitag palamatik kag sa aton sining key officials sa Iloilo Science and Technology University. Maayong hapon. Empowering the way forward because beautiful ideas deserve the front seat. Ladies first. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo